Nagpasabog si Trump ng kontrobersya sa gitnang silangan matapos lumabas si Jonathan Pollard, dating espiya ng Amerika para sa Israel, sa isang podcast tungkol sa Iran, digmaan at mga bagong front laban sa Israel. Hindi niya sinasadyang nabanggit ang sobrang detalye eksaktong habang pinipiga ni Trump ang Teheran. Nagbabala ang Pentagon na ipagpapatuloy ang pag-atake kung walang kasunduan at iniutos ni Netanyahu ang mas malawak na kontrol ng militar sa Gaza. Ngayong Sabado, ika-30 ng Mayo, 2026, hindi ebidensya ang pahayag ni Pollard kundi senyales ang pressure ng Amerika na nagpapakita ng totoong kalagayan ng reyon. Matagal nang nagkukunwaring matatag habang ang Iran ay lihim na nagpapalakas at ang mga lokal na pamahalaan ay pumupuno sa puwang ng kapangyarihan. Ano ang nalaman at binunyag ni Pollard? Bakit naging sentro ng krisis ang Iran? Paano ginagamit ni Trump ang isyong ito para higpitan ang sitwasyon? Ikukwento ko ang lahat ng yan. Kung gusto mo ng ganitong uri ng diretsyong nilalaman na walang paligoy-ligoy, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Ayon kay Jonathan Pollard, ang bagyo ay galing silangan at dapat maghanda ang Israel para sa mas malaking digmaan matapos ang Iran. At binanggit na maaring Turkiya at Ehipto ang mga susunod na posibleng punto ng tensyon. Ipinaglaban niya na dapat munang lutasin ang problema sa Iran. Binanggit ang pagwawakas ng mga banta mula sa Iran, Gaza at Lebanon. At nilinaw na para sa kanya, ang pag-asa lang sa kapayapaan ay kahinaan. Mabigat ang pahayag dahil hindi basta-basta si Pollard. Dating konektado sa intelihensya ng Amerika at nahatulan sa pagpasa ng sensitibong impormasyon sa Israel, ngayon ay nagsasalita siya mula sa mahigpit na panig ng politika ng Israel at inilalantad ang mentalidad ng digmaan sa rehiyon. Bago pa man lumabas ang magagandang talumpati ukol sa kapayapaan, nagkakalkula na ng digmaan, hangganan, impluensya at kaligtasan ang mga puwersa sa rehiyon. Matagaw ng problema ang Iran. Matagal nang ginagamit ng rehimen ng mga ayatollah ang programang nuklear, armadong kaalyado at impluensya sa Hamas at Hezbollah para makakuha ng kapangyarihan nang hindi binabayaran ang buong halaga. Pumasok si Trump sa yugtong ito at sinabing nagbago ang laro. Pinatibay naman ito ng babala ng Pentagon. Ayon kay kalihim ng tanggulan na si Pete Hegseth, handa ang Estados Unidos na muling magsagawa ng mga pag-atake sa Iran kung mabibigo ang negosasyon. Hindi ito basta-bastang pananakot lang. Ipinapakita nito sa rehimen ang dalawang opsyon. Tanggapin ang kontroladong pag-alis o magbanta pa at harapin ang panganib ng bagong tugon mula sa Amerika. Nagalok si Trump ng negosasyon pero Washington ang susi. Si Tehran ang mapapasya kung isasara ang pinto. Kumikilos ang Israel sa parehong kapaligiran ng presyon. Ipinahayag ni Netanyahu na balak niyang palawakin ang kontrol ng militar sa Gaza mula sa humigit kumulang 60% at targetin ng 70% ng teritoryo. Pinapalakas nito ang presyon sa Hamas at nadudulot ng internasyonal na reaksyon. Ngunit ipinapakita rin ang dahilan ng paglaganap ng krisis. Hindi na naniniwala ang Israel na maaaring manatiling armado, muling makapag-organisa at maprotektahan ng mga diplomatikong pahayag ang Hamas. Laging sinisisi ng kaliwa si Trump, ngunit hindi nila tinitingnan na matagal nang ginagamit ng Iran ang Gaza, kung saan ginagamit ng mga armadong grupo ang mga sibilyan bilang pananggalang pampolitika at tumitindi ang tugon ng Israel. Nabahala ang Turkiya at Ehipto sa sinabi ni Pollard dahil tinamaan nito ang dalawang sensitibong usapin. Sinisikap ng Turkiya na palakasin ang kapangyarihan bilang reyonal na puwersa, tumitindi ang pananalita laban sa Israel at nagnanais makuha ang impluwensya sa mundong Islamiko matapos humina ang Iran. Inakusahan ni Hakan Fidan, ministro ng Ugnayang Panlabas ng Turkey, ang Israel na naghahanap ng bagong kaaway matapos ang Iran. Ipinapakita ng reaksyong ito ang takot sa pagbabagong posisyon. Kung humina ang Iran, sinusubukan ng Ankara na agawin ang papel nito. Kapag tumataas ang tono ng regional na kapangyarihan, muling sinusuri ng Israel ang diskarte nito. Hindi natatapos ang tunggalian, lumilipat lang ng lugar. Nagiging bahagi ng usapan ang Ehipto dahil sa Gaza at Sinai. Ayaw ng Cairo na umabot sa loob ng bansa ang krisis ng mga Palestino, hindi rin nila gusto na muling mag-organisa ang Hamas sa kanilang hangganan o mapilitan sa desisyong posibleng magdulot ng gulo sa kanilang seguridad. Dahil dito, nagbabala ang sinabi ni Pollard tungkol sa Ehipto. Hindi dahil inuutos ni Trump na atakihin ng Israel ang Ehipto, kundi alam ng lahat na anumang aksyon sa Gaza ay diretsong apektado ang hangganan ng Ehipto. Ang usapin ay militar, politikal at teritorial ng sabay-sabay. Diyan na bumabaliktad ang naratibo laban sa mga kalaban ni Trump.
Maaring OA si Pollard pero binubunyag niya ang katotohanang tinatago ng media. Hindi napatahimik ng mahinang politika ang gitnang silangan. Nagbigay lang ito ng oras para lumakas ang Iran, magpatibay ng pwesto ang Hamas, mapanatili ng Hezbollah ang banta sa Lebanon at subukan ng mga bagong kapangyarihan ang kanilang puwang. Hindi si Trump ang lumikha ng kaguluhan, inilantad lang niya ito. Ang lohika ni Trump ay presyon na may layunin. Hindi ito basta digmaan o madamdaming pananalita. Ito ay kalkulado. Dapat maramdaman ng Iran na may kapalit ang pagpayaman ng uranium, pagsasara ng ruta, pagpupundo sa armadong kaalyado at pagbabanta sa Israel. Kailangang malaman ng Israel na may suporta ito. Pero dapat din itong kumilos na may estratehiya na hindi ibinibigay ang rehiyon sa mga radikal. Dapat mapansin ng Turkiya at Ehipto na muling binabantayan ng Washington ang kanilang mga kilos na may tunay na bigat. Nakadepende na ngayon sa Teheran ang mangyayari. Kung papayag ang rehimen sa mapapatunayang kasunduan, maipapakita ni Trump ang tagumpay nang hindi na pinahaba ang labanan. Kung igigit ng rehimen na magpatagal lang, babalik sa usapan ang banta ng mga panibagong pag-atake. Mas mabigat na ngayon ang kapalit ng bawat kilos dahil hindi na nagpapanggap ang White House na kayang lutasin ng liham ang estratehikong banta. Ipinakita ng pasabog ni Pollard ang isang mahalagang detalye. Iniisip na ng Israel ang mangyayari pagkatapos ng Iran. Nakakatakot ito para sa marami, pero pinapatunayan din ito kung bakit kailangang pamunuan ni Trump ang proseso na mahigpit. Kapag umatras ang Washington, lokal na puwersa ang magdedesisyon sa susunod na hakbang. Kung mahina ang paglahok ng Washington, magkakaroon ng oras ang Tehran. Kung malakas ang paglahok ng Washington, kailangan muling magtantiya ang lahat. Ito ang kinainisan ng kaliwa. Hindi ginagawang komportable ni Trump ang gitnang silangan para sa mga kaaway na nasanay na sa pagpaparaya. Ipinakita ng sinabi ng dating espiya kung ano ang nasa ilalim ng mesa. Sinusubukan ng Iran na panatilihin ang kanilang kapangyarihang nuklear. Sinusubukan ng Israel na palawakin ang kanilang seguridad. Sinusubukan ng Turkey na magpalawak ng impluensya nito. Sinusubukan ng Egypt na protektahan ang kanilang hangganan. At ang Estados Unidos ay bumabalik sa sentro ng desisyon. Ang pagkakaiba ay kay Trump, hindi nakatago ang banta sa likod ng magagandang salita. Gusto ng Iran na kumilos ng palihim. Papasok ang rehiyon sa pagsubok. Kailangan magdesisyon ang Teheran kung mabibigay ng garantiya o haharap sa bagong alitan. Dapat pag-isipan ng Israel kung gaano kalayo ang kanilang hakbang sa Gaza nang hindi lumalala ang krisis. Kailangan pumili ng Turkiya kung ang kanilang reaksyon ay magiging salita lang o totoong pagkilos. Dapat protektahan ng Ehipto ang hangganan nito nang hindi hinahayaan na itulak ng iba ang problema sa Sinai. Pinagmamasdan ni Trump ang lahat na para mas naunawaan niyang patakaran. Sa gitnang silangan, ang hindi nagpapataw ng kabayaran ay siya ring sasalo sa bayarin ng mga kaaway. Ako si Milson Alves, global, internacionalista at layunin kong bigyan ka ng totoo at updated na impormasyon araw-araw. May mga news links sa video description. I-like mo ang video, mag-subscribe at tingnan ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.